Sama-sama muli mag-aaral po ng Aklat ng Roma. Tutungo lang tayo ngayon sa panibagong kabanata sa librong ito. Nasa kabanatang 11 na tayo, or 11. At ngayong umaga, atin mo nga bibigyan ng pansin ang mga talatang 1 hanggang 6. Simulan ko ng masahin. I ask then, has God rejected His people? By no means, for I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. God has not rejected His people whom He foreknew. Do you not know what the Scripture says of Elijah, how he appeals to God against Israel? Lord, they have killed your prophets. They have demolished your altars. And I alone am left, and they seek my life. But what is God's reply to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. So too, at the present time, there is a remnant chosen by grace. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. So, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay remnant according to His grace. Muli po tayong dumulog sa Diyos sa panalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po na muli niyo kaming pinahimpulutan sa umagang ito na bumangon sa aming mga higaan, may ikilos sa aming mga katawan, at masilayang po ang inyong pagmamahal. At siyang laging saliwa tuwing umaga. At muli yung dinako ang aming mga paa sa lugar na ito. Ang sa gayon ay muli po namin pabuksan ang aming mga bibig at umawit sa iyo. At ngayon naman ay mabuksan ang aming mga puso upang tangkilikin at tanggapin ang inyong mga salita. Ang katotohanan po na nakapaluwag dito sa mga sitas na aming siyang tatalakayin. Hinihiling namin na pa-share niyo kami ng inyong banal na spirito at kami pususin ninyo ng inyong katotohanan. Muli ay inyong bihagi ng aming mga puso para ito ay lagi nasa ilalim lamang ng inyong loobin at hindi kami lumabas Lord sa katotohanan ito. Kung sa gayon ang aming mga buhay ay maingatan po Lord ng prinsipyo ng salita ninyo at hindi kami mapasailalim sa kontrol ng kadiliman. Datapot kami, Panginoon, ay mapalaya dito at kami ay makapagsilbi sa inyo na mayroong kalayaan ng Espiritu at maluwalhati kayo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoon, muli, kapilain ninyo ang iyong pangalan. Walang ibang maitaas, hindi ako o sino man, kung hindi ang pangalan lamang ni Kristo, na kung saan sa kanyang pangalan, tuho o Diyos sa aming samod, dalangin. Amen. Amen. Sa ating pag-aaral ngayong umaga, tayo ay natapungo sa panibagong kabanata, Romans chapter 11. At itong kabanatang ito, makikita natin ang isang napaka-kompleto na turo ni Pablo tungkol sa magiging kinabukasan ng bansang Israel. Now, naalala ko nung araw, mayroong nagtanong sa akin nung ako ay nagturo ng aklat ng Roma siguro mga 20 years ago. May nagtanong sa akin na kinakailangan nating pag-aralan ang bayan ng Israel.
Kung bakit si Pablo kaya ay nagbibigay siya ng napakaraming oras para kanyang talakayin ang bansang Israel. Samantalang tayo ay hindi naman mga Israelites, no? Hindi naman tayo mga Hudyo. Alam natin na tayo ay mga Pilipino, maliban na naman kung meron pong Hudyo. Meron bang Hudyo dito? Wala. Actually, nung kami lumalaki noon, nakala ko Hudyo ako, no? Kasi pagka mahal na araw at kami maingay, sabi ng lola namin, mga Hudyo kayo. Tumahimik kayo, patay ang Diyos, sinasabi niya. So, of course, biro na lang ko yun, pero so wala akong Hudyo sa atin dito at tayo ay mga Pinoy or meron, may dugo tayong ibang lahi, pero essentially, tayo ay mga Pilipino. Kaya bakit po natin bakit tayo nagbibigay ng panahon o oras sa pag-aaral patungkol sa Israel? Well, una-una dahil ang Bible ay nagbibigay sa atin ng maraming oras at maraming pahina sa pag-aaral po ng bayan ng Israel. At ang aklat ng Roma ay isang maliwanag na halimbawa na mahalaga sa plano o programa ng Panginoon Diyos ang bayan ng Israel. Naniniwala ako na wala hong bagong tipan kung wala hong ang bayan ng Israel. At sabi nga ng isang author that Judaism is the cradle of Christianity. Ibig sabihin, may developmental stage so na kung saan ang Christianity ay hindi mo siya detached, hindi siya hiwalay sa Judaism, ang religion ng mga Hudyo. Umusbong ang Kristyanismo dahil po isinilang ang religion ng Judaism at ang religion ng Judaism po ay ang pasimuno doon ay walang iba kundi ang Diyos na siyang tumawag at pumili sa kanila. Kaya hindi natin maaaring maunawaan ang mga binabasa natin sa Biblia, lalong-lalo na sa bagong tipan, kapag hindi natin binabalikan ang kasaysayan ng bayang Israel. At kung paano sila tinawag, paano sila hinugot ng Panginoon mula sa isang paganong kultura o buhay, at sila ay inilagay sa kanyang palad upang maging sa kanya, maging kanyang sariling bayan, at magamit niya para maging pagpapala sa maraming bansa. Kaya makikita natin na kahit na nung si Kristo ay dumating dito sa lupa, ang kanyang mga piniling mga apostol ay mga Hudyo. Ano? At ang kauna-unahang iglesia sa New Testament ay isang Jewish church din. Kaya ang Ebanghelyo, unang-una, ay ang nakatanggap ng Ebanghelyo ay ang Israel. Kaya sabi nga ni Pablo, kung yung naalala yung Roma 1:16, sabi niya na hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng sinuman. Unang-una, ang mga Hudyo at pangalawa, ang mga Hentil o ang mga Griego. Kaya in fact, pagdating ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik, sinasabi ko ng Zechariah na siya ay darating at siya ay lalapag sa tuktok ng Mount Olives. At yan ay sa Israel. Kaya ang pinaka-epicenter ng programa at plano ng Diyos, we're talking about yung God's redeeming plan. Ang pinaka-epicenter niyan ay ang Israel. Kaya kahit sa mga nangyayari ngayon, sa mga current news and events in the world, kinakailangan tututukan mo. Dahil yung mga nangyayari sa Middle East, kung saan laging involved, siyempre, ang Israel, nasa kalagitnaan ng mga conflicts, kadalasan, ay makita natin na
meron po siyang relevance, kahalagaan sa programa o sa script ng Diyos para po sa kanyang mga ina-unfold o mga binubuksan ng mga pangyayari bilang paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. At bago yung kanyang muling pagbabalik ay yung kanyang pagpapatuloy sa kanyang programa. Kaya ko sinabing pagpapatuloy dahil meron pong tinatawag na pause, P-A-U-S-E. Meron pong parang kama na kung saan pansamantala, okay? Pansamantala ko na kanyang pinrest yung pause button sa kanyang programa sa mga Israelite. Nang sa gayon ay magbigay daan ho sa kanyang programa naman sa mga Hentil. At yun ay tayo. Sa kanyang programa ho para sa mga churches. Kaya ho, bilang isang, bilang mga mananampalataya, hindi tayo pwedeng walang pakialam sa mga nangyayari sa Israel at sa plano ng Diyos sa kanila. Dahil ang Bible po ay, kung titignan natin, predominantly flavored by Jewish teachings and of course by the redeeming plan ng ating Panginoon. Kaya ulitin natin napakahalaga na pinag-aaralan po natin dito sa aklat ng Roma. So, binibigyan ko lang yung emphasis yan para we can move it out of the way at makita naman natin kung ano yung gustong ituro sa atin ni Pablo dito sa mga verses na ito. So, meron ilang mga bagay na nais kong ituro sa atin si Pablo. At unang-una ho, sa next slide natin, ay makikita natin dito yung kanyang pressing concern. So, meron pong bagay na nais ni Pablo na ilabas niya sa kanyang puso at pinakailangan po dito ay mabigyan ng linaw. Ina-anticipate niya o inaasahan niya na ito ay maaaring gumugulo sa isip ng kanyang mga mambabasa, kaya pinakailangan po niyang talakayin ito. Pinakailangan po niyang i-address itong mga bagay na for sure alam mo niya na merong magtatanong sa kanyang mga readers. Lalo na yung mga readers na Jews. Kaya ang sabi niya yan, balikan natin yung verse 1. Yung unang bahagi ng verse 1, ang sabi ko rin, I ask them, has God rejected His people? So, here we can see, brethren, ang kanyang katanungan dito ay, paano ngayon ang Israel? So, ano na ngayon ang mangyayari sa kanila? Kaya, again, ang sabi rito, I say then, God has not rejected His people. So, syempre, ito ay tumutukoy, walang iba kung hindi sa piniling bansa o nasyon ng Panginoon. So, ito yung ethnic Israel. So, alam mo natin na meron hong pinili, meron pong hinantik, meron pong single out ang Panginoon Diyos sa dinami-dami ng mga bansa na kanyang nilikha ay meron po siyang isang pinili. Yun ang parang naalala ko isang kwento na merong isang lalaki na mahilig mag-alaga ng aso at pumunta siya doon sa breeder na kilala niya at bibili siya ng Labrador Retriever. Alam niyo yung Labrador, di ba? Isang cute na malaking aso na fluffy yung tenga at mabait, nakakabait na aso. At meron hong 12 puppies na pinapipili siya kung anong gusto niya ron. At nagulat ko yung yung nagbebenta dahil
Sa dinami-dami doon ng mga pwede yung piliin doon, inobserbahan nyo ng mabuti, at ang napili nyo na ay yung pinakamaliit, yung tinatawag nilang RANT, R-A-N-T. So yung parang ito na yung, hindi ko naman masabi talaga leftover, kundi parang ito yung hindi masyadong malaki, o hindi masyadong malusog siguro. Kasi ganun ho eh. Hindi katulad sa tao, sa mga hayop, yung mga huling lumalabas ho, usually yung iba nga namamatay eh. Yung iba, maliliit, no? Hindi masyadong malalakas. Pinakailangan minsan ng special care. Yun ho ang kanyang pinili. So hindi mo siya namili dahil sa yun ay maganda, malaki, malusog. Parang sabi, bakit yun ang pinili mo? Sabi niya, nakakaawa kasi, I'm sure, baka walang bibili sa kanya. So ako na lang upuha sa kanya. Sabi ko yun. At kung titignan natin na ang Panginoon Diyos, nung kanya hong pinili ang Israel, ano ho ang naging batayan ng Panginoon Diyos? Well, sinasabi ho ng lumang tipan na ang naging batayan po niya ay hindi dahil sa sila ang pinakamarami. Hindi sila ang pinakamarami. Hindi sila ang pinakamakapangyarihan. Ang mga makakapangyarihang bansa nung panahon na yun ay siyempre sa pangunguna ng Egyptio, ng Egypt. Nandiyan din po yung Babylonians. Nandiyan din po yung Assyrians. So yun po yung mga makakapangyarihan na kinakatakutan ng mga bansa. Bukod sa ang Egyptio ay siyempre mas malawak hanggang nagkakamali ang kanilang landmass kumpara sa Israel. Ang Israel po ay napakaliit na na piece of land. Parang mas malaki pa yata ang buong Luzon kumpara sa lupa ng Israel. So hindi doon binatay ng Diyos na sila ay makapangyarihan, marami. Dahil kapag ang batayan ay ganoon, iisipin mo ng bansang pinili na kasi may pakinabang sa amin ng Diyos. Kapag sila ay nanalo sa mga digmaan, ang kanilang laging magiging konklusyon ay kasi makapangyarihan kami. Marami kami sundalo, marami kami mga kabayo, marami kami mga espada, etc. At alam ng Diyos na gano'n ang tao. Lagi ho natin tinitignan yung ating mga credential na tinatawag. At pagka nakita natin na maganda yung ating credential, ay sa bawat mga tagumpay na ating natatamo, ay lagi ho natin pinapalakpakan o pinakongratulate ang ating mga sarili. Pero ang Panginoon Diyos ay pinili niya yung kakaunti. Kaya parang yung ginawa niya doon sa panahon ni Gideon na kanyang sinala yung mga sundalo ng panahon ni Gideon hanggang sa kakaunti na naman ang natira. Hindi ko lang kung 200 o 400 na naman out of the thousands and thousands na nagsimula na nagpalista upang makapagdigma. Kaya nung sila ay nanalo, ilang daan lamang sila kumpara doon sa libo-libong tinalo nila sa gera, ang kalwalhatian ay hindi nila maaaring angkinin. Isa lamang ang dahilan kung bakit sila ay nanalo. At yun dahil sa ang Diyos ay nakapangyarihan at nasa palig nila ang Panginoon. Kaya dito makita natin na ang sagot dito sa utmost concern ng Apostol Pablo, paano na ngayon ang Israel? Ano na ngayon ang kanilang bahagi sa programa ng Diyos? Tinanggihan naman ng Diyos, itinako na ba sila ng Panginoon? At kinalimutan at binaon na sa limot ang kanyang piniling bansa? Ano ho ang sagot? Ano ho yung dinayan? Tignan mo natin yung next point. Next slide. We can see here the strong denial.
Ang sabi mo rito, may it never be. It means, ang ibig sabihin po niyan ay impossible. So, napaka-strong po dyan ng response ni Pablo. So, hindi mo siya isang casual na tugon lamang, kundi parang ito ay isang lalaki na napagbintangan na nakagawa ng krimen ng pagpatay at siya ay dinala sa isang human court of law. At nung siya tinatanong nung kabilang panig na legal counsel na kung ikaw ba ang pumatay sa taong yan, at ang kanyang sagot ay, imposible yan. Hindi ko yan magagawa. So, ganun ho yung tono ni Apostol Pablo nung sinabi niya, nireject na ba ng Diyos ang kanyang bayan na pinili? At ang kanyang sagot dito ay isang madiin na imposible. Hindi yan pwedeng mangyari. Kahit na magbalik-balik na rin mo ang mundo, yung covenant, yung pagpili ng Panginoon sa kanila ay irreversible or irrevocable. At makikita natin yan later on sa Romans 11 na ang mga kaloob ng Diyos, sinasabi niya, ay hindi niya babawiin, irrevocable. Minsan ginagawa mo yan ng mga nagre-resign, di ba? Kung talagang, napag-isipan na nila ng mabuti, they have already made up their minds, nagawa sila ng letter of resignation, at isang mga nilalagay nun ay, I tender my irrevocable resignation. Ayun po. Mga bata, doon kayo sa kabilang room. So, dito ho makikita natin na sinasabi ni Pablo dito na hindi yan maaaring mangyari. Maaaring yan ang iniisip ninyo dahil nga sa katigasan ng puso ng mga Israelite. Pero, as far as God is concerned, ang Diyos sa tatanungin ninyo, imposible na i-deny niya ang kanyang sarili. Kaya nga ang sabi ni Pablo kay Timoteo, kahit na tayo ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat. Ang Diyos ay tapat sa kanyang sinumpaan para sa mga Israelita at walang anumang bagay ang pwedeng magtabago ng kanyang pagpili. Na maaaring sabihin natin na, well, bakit hanggang ngayon, karamihan ng mga Israelita ay hindi naman sila sumasampalataya kay Kristo. Hindi naman nila kinikilala ang Panginoon sa Kristo na kanilang Messiah. Totoo mo yan, ano? Pagkakausapin mo ang isang average na Jew, ay gano'n ang kanilang laging sagot. Na hindi namin kinikilala si Jesus bilang aming tagapagligtas. At meron sila siyempre mga dahilan na sinasabi para ika nga ay depensahan yung kanilang mga hindi paniniwala kay Kristo Jesus. Pero sinasabi rito ng Bible na kailanman ay hindi iniwan ng Diyos ang Israel. Hindi mo niya iniwan. At meron pong tatlong mga rason or mga convincing reasons para ipakita ng Diyos na hindi niya iniwan yung kanyang covenant sa Israel. So, unang-una ho, sa next slide, unang convincing reason na nilatag ni Pablo ay mula sa kanyang sariling karanasan. So, personal experience to ni Pablo. So, ano yung kanyang personal na experience na binabanggit mo dito? So, sabi niya ho, balikan mo natin Romans 11, sabi niya sa pangalawang bahagi ng verse 1, For I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin.
Actually, binanggit din po na yan, kaya din yung dagdag sa notes ninyo, yung Philippians 3, verses 4 and 5. Hindi na tayo pupunta ron, pero ang makadagdag lang doon ay sinasabi niya na siya nga ay Hebrews, talagang, ano siya, pure-blooded Jew, sa madaling salita. Pag sinabi yung Hebrews. At sinabi niya na he is even a Pharisee. At ay, yung pong mga Pariseo, isang elite circle that they distinguish themselves at saka inihiwalay nila ang kanilang sarili even sa mga common na Hudyo. Okay? So, sila ho yung mga extreme right na tinatawag. So, ang halimbawa po ng isang Pariseo ay si Nicodemus na siyang nagkaroon ng sabi nating conversion experience nung nakakatat niya o nakatalupati niya ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya dito makita natin na sinasabi ni Pablo kung tuluyang binitawan na ng Diyos ang kanyang covenant, pangako sa Israel. When yung nakikita nyo ngayon na Apostol Pablo ay isang maliwanag na pruweba na hindi yan totoo. Ang mga taga-pagbasa ng Aklat ng Roma, alam po nila yung background ni Pablo. Si Pablo na siyang dating Saul of Tarsus. Alam nila na si Pablo ho ang pangunahing kaaway ng Kristyanismo bago niya nakilala ang Panginoon. Di ba? Kung meron isang tao na walang mag-aakala na makakikilala kay Kristo, ay yun po si Pablo. Napakasamahan niya, kaya nga tinawag niya ang kanyang sarili nung sinulat niya yung unang Korinto, na ako ang pinuno ng mga sama, the chief of sinners. At sabi niya, ako ngayon dahil lamang sa biyaya ng Panginoon Diyos. Kaya dito ay makikita natin na kung yung pinakamasamang tao na mamamatay tao at maraming pinahirapan at pinakulong ng mga Kristiyano ay nagkaroon ng pag-asa at tinawag ng Diyos, siya bilang isang Hudyo ay isang maliwanag na halimbawa o display na hindi tuluyang iniwan ng Diyos ang kanyang programa sa bayan ng Israel. Siyempre ngayon merong may mga debate tungkol sa pinalitan na ba ng Israel at pinalitan na ba ng Iglesia and Church ang Israel. So, sa English ay did the Church replace Israel? Sabihin wala na ba? Natapos na? Binasura naman ng Diyos ang kanyang pagpili o plano sa Israel? At totally nag-take over na ang Church in the New Testament? Kaya wala na yung programa nito sa Israel. And naniniwala tayo, if we will remain faithful to the teaching ng salita ng Diyos, ay hindi mo yung totoo. Pinrest lang ng Diyos ang post-bottom sa Israel at nakita natin na isang rason kaya mo ginawa yun sa ating huling pag-aaral ng linggo ay para to make them jealous. Para isipin nila na, teka, bakit sila na hindi naman sumaliksik sa kanya, sila na wala naman silang pribileho na ma-expose sa batas ni Moses, sila na wala namang kamuang-muang patungkol sa mga tamang pagsamba, bakit sila ngayon nabuksan ang kanilang isip at yung mga pagpapala ng Diyos na dapat sa atin lang, sabi ng mga Hudyo, ay binahagi rin sa kanila. So, ang purpose ng Diyos ay sana magkaroon sila ng tinatawag natin sa English na holy envy. Kasi there's such a thing as an envy na acceptable o kaaya-aya sa Diyos. Yung tinatawag natin na holy envy. Parang halimbawa na pagka ang Diyos ay may ginagamit ng isang tao sa kanyang ubasan, sa kanyang kaharian,
at pinagpapala ng Diyos yung kanyang gawain, ginagamit din po ng Diyos yan sa kadahilanan para yung mga iba na ika nga ay hindi sila committed or dedicated sa Diyos at sa kanyang gawain, ay magkaroon sila din ng holy envy. Para sabihin na, ay Panginoon, gusto ko rin na maging malapit sa iyo, gusto ko rin magsilbi sa iyo, gusto ko rin na maging tama yung aking nakarin sa iyong harapan. Dahil nais ko rin ang iyong pabor sa aking buhay. So there is such a thing as an envy na nais ng Diyos for our own spiritual development and cultivation. Yun ho ang gusto ng Diyos, at dito makikita ho natin na from His own experience, base sa kanyang sariling karanasan, hindi ho siya binitawan ng Diyos. Pangalawa, sa next slide ho natin, pangalawang rason ho kung bakit kailanman hindi iwanan ng Diyos ang Israel ay nagmumula sa isang theological standpoint. Sabi ho ng verse 2, God has not rejected His people whom He foreknew. So dito ho makita natin, God did not reject His people whom He foreknew. Now, para mas lalo ho nating maunawaan niyang sinabi ni Pablo, nais ko na masamahan niyo ako na tignan ang aklat ng Deuteronomio, kabanatang 7, at talatang 6 at sumusunod. Simula ko sa talatang 6 ng Deuteronomio 7. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession. Out of all the peoples who are on the face of the earth, it was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of all peoples. Verse 8, but it is because, so ito na yung rason bakit sila pinili. Because the Lord, anong sabi yan? Okay, pakisabi nga ho, loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Verse 9, know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Kaya, dito ano ang ating makikita? We can see here na kaya sila naging bayan ng Diyos, kaya sila inihiwalay sa makasalan ng mundo upang sila ay gawing sarili niya, ay dahil lamang sa isang napakasimpleng rason. Dahil minahal sila ng Diyos. Kung babalikan natin yung Romans 9, sinabi ng Panginoon, aking kaaawaan ang nais kong kaawaan. Amen? I will have mercy in whom I will have mercy. Ngayon, ang sunod na tanong dyan, bakit sila minahal ng Diyos? Yan ang itanong niyo sa Diyos pa nasa langit na naman. Kasi hindi ko rin kung alam ang sagot. Bahagi mo yan ng mysteriousness ng Panginoon Diyos. Pag tanongin mo ang Diyos, Lord, bakit mo ako minahal? Pero siguro, pwede ka lang maisagot tayo because God is love. Ang Diyos sila Panginoon. Pero ang tanong, bakit sa dinami-dami ng tao? Ako yung iyong minahal, pinili. Yan o, hindi ka naman sasagot. Ano po? Sinabi lang niya, I will have mercy in whom I will have mercy. Kaya ko, dito ay makikita natin
from a theological standpoint. He foreknew them, meaning those whom He previously chose to love. Wala pa tayong nagawa. At syempre, alam niya kung ano mga gagawin natin. Na tayo ay hindi magiging laging tapat sa Kanya, hindi tayo laging maayos sa ating lakarin. Pero gayon pa man, tayo ay Kanyang pinili pa rin upang mahalin. Kaya, we can only praise God for that. Rejoice in His goodness. Pangatlo, na convincing reason na binigay ni Pablo kung bakit hindi mo tinalikuran ng Diyos ang Israel, ay mula sa isang biblical example. So, babalikan mo natin ang Romans 11 at ano ho yung halimbawa sa Biblia, sa pamagitan po ng isang Bible character na siyang ginamit dito as one of the convincing reasons why God will not forsake Israel. So, balikan mo natin ang Romans 11 at tignan mo natin yung pangalawang bahagi ng verse 2 at mga sumusunod. Sabi niya, do you not know what the Scripture says of Elijah? How he appeals to God against Israel. So ito ngayon, sino nga ang ginamit na halimbawa? Yung pong istorya ni Elijah. Ano ang problema ng panahon ni Elijah? Meron hong, sabi ng Reformation Bible, wholesale apostasy. So hindi siya isolated cases. Hindi yung isang lugar lang sa bayan na yon ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. O to be specific, tumatangkilik kay Baal, si Baal, the fertility god. So, ano ho siya? Talagang ingrained na sa buhay pagsamba ng mga Hudyo ang pagsamba at pagkilala kay Baal. At hindi na ang Diyos na buhay ang kanilang sinasamba. So kahit saan tumingin si Propeta Elijah, yung mga tao, devoted mo sila kay Baal. At hindi lang yun actually hindi lang yun ang malaking problema ni Baal. Pero yung dalawang pinakamakapangyarihan tao sa kanilang lugar ay hindi ho neutral eh. Wala ho yung tinatawag na well, kahit na sinong religion, kahit anong religion ang practice ninyo, hindi kami makikialam dyan. Okay, you are free to worship kung sino man yung Diyos na gusto nyo. Hindi ho neutral. At alam nila kung si Elijah, ay iba yung kanyang pananampalataya. Kaya ho, itong si King Ahab ay nakapag-asawa ng isang babae na hentil. Pangalan niya ay si Jezebel. Okay? Pag sinabi yung Jezebel, hindi yung Serena na kalahating tao at kalahating isda. At sabi nga ng isang pastor, na itong reyna na ito ay the devil dressed in blue dress. Siya isang reyna, pero talagang napakasama po niya. Okay? Yung kanyang kasamaan po ay nakadikit sa kanyang mga buto. At siya ang nag-influensya kay Ahab na sumamba kay Baal. At nais nilang hanapin si Elijah. And Elijah already fled for his life. Tumakbo na siya kasi siya ho ay hinahanap na para patayin. Arrestuin at patayin. At dahil dito makikita natin ano ang sinabi ni Elijah. Ano yung kanyang appeal sa Panginoon Diyos laban sa Israel. Now, yung word na laban or against, nakikita natin yan, ay tumutukoy ho sa great apostasy. At ito ay makikita ko sa pamagitan ng kanilang pagsamba, hindi na sa Diyos na tunay, kung hindi sa Diyos na gawa.
ng tao, si Baal. At ang kanya mong appeal sa Panginoon Diyos dito, verse 3, Panginoon, they have killed your prophets. Pinatay na nila ang inyong mga propeta. They have demolished your altars, and I alone am left. And they seek my life. So rito makikita po natin na merong urgency sa panalangin mo. Para sinasabi niya, Lord, baka naman pwede na kayo kumilos. Lord, ano ang ginagawa ninyo? Pinapayagan niyo lang ba na magpatuloy ito? Pinapatay na ang iyong mga lingkod. At sinasabi niya, ako na lamang ang natitira. Parang sinasabi niya naman naman, hindi matatapos ang araw na ito, mamamatay na rin ako. Panginoon, rise and look at the cost of your people. Nung sinabi niya sa verse 3, in the next slide, na ako na lamang ang natitira. Napaka-frustrating na sa kanya yon sa pag-aakala na talagang siya na lang talaga ang tanging sumasampalataya kay Yahweh. So he thought siya na lang. Well, kinakailangan po, ilagay mo sarili mo kay Elijah, kung ikaw si Elijah. Isa tayo, masyado tayong ka-spiritual, Elijah naman, dali naman ma-discourage si Elijah. Hindi, ilagay mo yung sarili mo sa kanyang sapatos. Kung tingin mo, nag-iisa ka na lang. Yun ba? Ngayon nga lang minsan, pag alam mo, nag-iisa ka lang na Kristiyano sa bahay ninyo, at lahat, pinapersecute ka. Di ba? Nadadown yung spirit mo rin. At sinasabi mo ng Panginoon, bakit naman ako lang ang narito, mananampalataya? Kaya araw-araw, ako na lang ang nakikita nila. At niloloko, nire-repeat yun. Pinakawawa ko dito. Kaya wala pang patayan na nangyayari dyan. Samantala dito kay yung mga makapangyarihang tao ang umahabol sa kanya. At ang kanyang palagay ay siya na lamang ang natira para magpatuloy ng prasada ng Panginoon. So, intindihin po natin si Elijah. At dumating mo sa punto na kanyang panalangin na nga ay siya'y patayin ng Diyos. Sobrang naman si Elijah. At least, hindi niya pinanalangin na patayin si Ahab. Ano ba? Ang siya sabi niya, Lord, ako na lang patayin mo. Pero siyempre, mali naman po yun. Hindi po natin pinakailangan gawin tularan yung ganong klase ng panalangin. That's not the right way to face yung mga trials sa buhay natin. Sinasabi yun ng 1 Peter that those who suffer in the will of God should entrust themselves to a faithful Creator. Ipagkatiwala ang mga sarili natin sa Diyos na tapat. So, pero dito, nandun ho yung fervency, yung urgency ng panalangin po ni Elijah. So he was asking the Lord to do something. Gumawa na ng aksyon bago pa mahuli ang lahat. Kaya sa slide 10, makita natin, sabi niya na they are seeking my life. So ang kanyang tinutukoy nga dito ay si Haring Ahab at saka si Reynang Jezebel. So talagang meron pong na official decree na by all means, by hook or by crook, dalhin sa kanila itong si Elijah. Ano ho ang response ng Diyos? Tignan mo natin ang tugon ng Panginoon sa mga bagay na sinasabi ni Elijah sa kanya. Sa next slide, makita natin po yung response ng Diyos. Ang sabi ko niyan, tignan mo natin ang talatang 4. But what is God's reply to him? I have kept
for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. So ang Diyos rito ang nagsasalita directly. I have kept for myself, meron pa akong tinabi na 5,000 tao. Sila ay hindi pa yumuyok at sumasamba kay Baal. Ibig sabihin, hindi sila nagpadala sa kung ano ang gusto ng mga tao. Hindi nila ginaya yung mga tao na magkaroon ng paganong pagsamba. May mga mananampalataya, hindi mo marahil sila kilala. Marahil na hindi sila publicly na kanilang dinedeclare. Inihahayag yung kanilang pananampalataya, pero don't worry, nandiyan na sila. May mga kasama ka. Amen? May mga tinatawag po rito na remnants. Mga remnant. Kaya ang sabi doon sa verse 5, so too, tingnan natin yung verse 5. So too, at the present time, there is a remnant chosen by grace. Kung ang ninais ng Diyos, o ang pinano ng Diyos, ay sa kalagitnaan ng malawakang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay mayroong itinira pa rin. May mga, lack of better term siguro, mga leftover na 7,000. Yes, minority pa rin yun, pero at least meron na isinatabi ang Panginoon Diyos na hindi sumamba kay Baal. Sila ang iyong mga kasama na tapat pa rin sa akin. Kung noon meron, sinasabi ni Pablo sa mga tagapagbasa niya, sa ating pagkasalukuyang kalagayan, ganun din ang ginagawa ng Diyos. So sa bayang Israel, pag tinignan mo ang mga Hudyo as an ethnic group, parang nakapanlulo mo na nandoon yung maliwanag na kawalan ng pananampalataya kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Pero sinasabi ni Pablo sa kanila, pero kung noon may mga remnants, meron din ngayon na pinili ang Diyos na mga remnants. Sabi ni Steve Lawson, next slide, kanya hong binigyan ng kahulugan ng salitang yan. Now, what is a remnant? A remnant is a small piece of something that is left over, that is hardly noticed, that is ready to be discarded. It is a small, surviving part of the whole. Remnant. Pagka ginigiling mo, pagka hinahati, di ba minsan yung mga karne, yung mga malalaki, yung mga nauulog, yung mga remnant, pero bahagi sila ng buo. At kadalasan wala lang, tinatapon na lang, pero ngayon nakakakinabalan din. Di ba? Tawag ng iba ng sawgas. Binibili mo mga nag-aalaga ng mga aso. Pinapakain mo sa kanila. So, meron mong remnant na tinatapon. May leftover, parang patapon na sa mata ng iba. Parang nag-survive na lang, pero napapakinabangan pa rin kung gustong pakinabangan. Now, of course, when we talk about remnant in the eyes of God, hindi yung tinutupi dito na we are inferior compared to those who are not remnants. Sa mata ng Diyos, ito yung mga espesyal ng mga tao dahil siya mismo ang kumuha sa kanila. Ang Panginoon mismo ang kanyang kamay, ang siyang sumala, at sila, dahil sa kanyang pagmamahal, ang kanyang tinukoy na gagawin niyang sariling bayan o sariling anak. Kaya ho, sa panahon natin ho ngayon, tumingin ka sa iyong paligid, maraming mga tao ho hindi maka-Diyos. Di ba?
Maraming mga tao ho ay hindi nila kinikilala si Jesus, kaya nga may kanya-kanya mga paniniwala. Pero may mga ilan-ilan po na doon pumasok sa tinatawag na makipot na daan na sinasabi ng Jesus sa Matthew 7:13-14. Ito yung daan na sinasabi ni Kristo na ako lamang ang daan, katotohanan at buhay, at ang sino mang nais na umabot sa Ama ay kinakailangan dumaan sa akin. Wala makakarating sa Ama maliban na dumaan sa akin, sabi niya. Kaya yun yung makikot na daan, at yung malawak na daan, doon yung maraming tao na naniniwala na may ibang paraan doon sa sinasabi ni Kristo. Kaya ito yung paraan namin, ito yung gagawin namin. So ito ay tahasan na pagtanggi doon sa daan na binabanggit ng Panginoon Hesus Kristo. Ngunit meron na lang tinili. And they are the minority na sinasabi ko ng Biblia, because masigip ang daan, only few find it. But it leads to eternal life. Kung noon meron, ngayon meron, dahil ganun mo gumalaw ang Diyos. In the next slide, makikita ko natin ngayon yung tinatawag ni Paul when he talks about remnant. So he brings back a very important theological term dito. Sa verse 5, sabi riyan, so too, at the present time, there is a remnant chosen by grace. Ang ganda ho, di ba? Chosen by grace. Literally, it reads according to God's election of grace. Or literally translated according to God's election by grace. So muli tayong tutulungan dito ni Dr. Steve Lawson. Kanyang binigyan din dito sa next slide. Sabi niya, so, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace is no longer grace. So salvation is not by human works, it is by divine working. It is not by human merit, it is by divine mercy. It is not even by human initiative, it is by divine initiative. So hindi ho gawa ng tao, gawa ng Diyos. So hindi ho dahil sa meron ho tayong nakuhang puntos sa ating mga pinaghirapan, kung hindi ito ay dahil sa awa ng Diyos. Hindi tayo ang nagpasimulo o nagsimula dito, kundi ang Diyos lamang ang siyang nagpasimulo at nagsimula. Kaya ho, dagdagin ko natin dito yung komentaryo ni, next slide, ni Steve Visconti. Sabi naman ni Steve Visconti, in verse 6, Paul says that when someone attempts to earn heaven by adding his or her own works, then grace is no longer grace. What Paul is saying here is that as it relates to salvation, grace and works cannot coexist. So, hindi ko natin pinagbubunggo, pinaglalaban yung mabubuting gawa sa paggrasya. Pero pagdating mo sa paraan ng kaligtasan, hindi sila pwedeng mag-combine. There will be like a combustible chemical na masabulos na. It's either you believe that you're saved by grace or you're working your way to salvation. Pero wala kung it will not work out. Kaya ho, tama ang sabi mo rito ni Paul na siyang sinasabi rin po ni Steve Lawson and Steve Visconti na ang kaligtasan po gawa ng Diyos. Ang biyaya ho ay binibigay sa mga tao na hindi naman karapat-dapat bigyan ng biyaya ng Diyos. Tayo ho'y narito, nakikinig tayo ng salita ng Diyos dahil naaawa ho ang Diyos sa atin. Sila ho yun. Tayo ho ay kanyang iniligtas o gustong iligtas
Dahil naaawa lang ang Diyos sa atin. Wala naman hong, magiging pakinabang ang buhay ng tao kung siya'y papatig sa Diyos. I mean, walang makukuha ang Diyos sa atin. Yun ang gusto ko sabihin. Because God is God. Nung tayo hindi pa nililikha ng Diyos, ganun lang siya. Siya ay Diyos na. Sovereign ruler na siyang may hawak ko ng lahat ng bagay. At hindi siya nakadepende kahit kanino man para siya magpatuloy maging Diyos. At magpatuloy yung kanyang kapangyarihan. God does not need the help of anyone or the support of anyone. And even the praise and the worship of anyone. Because He is always God on the throne. At yung kanyang majesty and beauty will never be diminished or decreased if we will not worship Him. It is only, brethren, God calling us to worship Him. Tinatawagan tayo na sumamba sa Kanya dahil para makita ko natin na iisa ang Diyos, siya lang ang dapat sambahin. At pag kinilala ho natin na ang Diyos kay Kristo Jesus ang siyang dapat sambahin lamang, yun ho ang magiging pakinabang sa atin, hindi sa Diyos. We'll be conformed into God's image or in Christ's image, at ang mga buhay po natin ay isa sa ayos ng Diyos. Dahil kung tama ang Diyos mo, magiging tama rin ang buhay mo. Kung tama ang Diyos na iyong sinasampalatayanan, magiging tama rin ang pamumuhay mo. Napag-aralan mo natin yan sa Roma 1, na yung mga hindi kumilala sa kanilang tagapaglikha, na kanilang binaliktad, nagbigay ng gloria, pagsamba sa mga nilikha, imbis na doon sa lumikha. Ano ang nangyari sa kanilang mga buhay? Sila'y nakahamak, napariwara, nasaglak sa kasalanan, at hindi naman sila makaalis doon. At habang tumatagal yung buhay po nila, bilang hatol ng Diyos sa kanila, ay pinabayaan ng Diyos na magpatuloy sila sa kanilang kasalanan. Binitawan ng Diyos ang renda at sinabi, yan ang gusto ninyo, sige. Ayaw nyo magpasakaw sa akin, ayaw ang pinanamin, mamuhay kayo sa kasalanan. At ayaw mo natin na mangyari yun sa buhay natin. Kaya ho, napakahalaga at wala ho talagang choice ang tao kung tutusin. Pagdating mo sa, pipiliin ko ba ang Diyos kay Kristo at pipiliin ko mamuhay sa aking sarili at ako'y magtatayo ng sarili kong Diyos sa buhay. Ang biyaya ng Panginoon nandiyan pa rin, kaibigan. Naghihintay na ito ay pakumbabang tanggapin natin sa ating mga puso. Dahil siya lamang ang magliligtas sa pamamagitan po ng kanyang sa katapusan mga kapatid, ang conclusion mo natin dito ay, it is solely by grace that you were chosen among many. It is only by grace that you are redeemed. It is only by grace that you are going to be preserved and one day glorified. It is just all of grace from start to finish, from eternity past to eternity future. That is Paul's point that he is making here. So it is impossible that God would cast away those whom He chose when the whole thing started with grace. God cannot shift now from grace to works. Lord, it is all of grace. Kaya kahit sa bansang Israel, may remnant ng Panginoon. May mga Israelites na ngayon, bagamat sila ay nasa minority, ay mga mananampalataya, mga Christians. And even pagdating nyo ho, pagdating in the future, sa tribulation period, may mga i-raise up ang Panginoon. Those who will be converted and those who will be a witness to the Lord of God's grace in Jesus Christ. And even today, brethren, God has called a remnant. Biyaya ng Panginoon kung ikaw ay nasa Kanya. Kaya
Sa tuwing umaga na ikaw ay gumigising, huwag ka lang magpasalamat na ikaw ay buhay, at ikaw ay may bahay, at ikaw ay kumikilos. Magpasalamat ka dahil sa biyaya ng Diyos, inangkin ka niya bilang kanyang anak. At yung kanyang pakipagpisan sa iyo at yung kanyang pangako sa iyo ay hindi mo na babaliin o babawiin, kung hindi pagpapatuloy mo niya hanggang sa tayo ay humina sa kanyang kapatid. Tayo yung nalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Pagpurihan kayo, O Diyos, sa inyong mensahe